At sa mga sandali ito, mahal, hinihiling ko po ang mga anak ng Diyos na muling tumayo po tayong lahat bilang paggalang po at pagmamahal sa Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, dadalhin sa atin ating beloved Minister June, beloved June Esguera. Amen. God bless po. God bless you, beloved brother Nilo. God bless you po. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, naririto po kami, mahal na Panginoon, pinapaabot pa namin ang aming dakilang pagpapasalamat. Pagduluwalhati, mahal na Panginoon, sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan. Patuloy mong lingapin, mahal na Panginoon, ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, buksan mo mga puso't pangunawa, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming pag-aralan ng iyong salita, mahal na Panginoon, ikaw maglagay ng tamang salita. Put words into my mouth, O Lord God. Bigyan mo rin, mahal na Panginoon, ng mga pangunawa ang bawat naririto, mahal na mga kapatid at mahal na Panginoon. Buhayin mo, mahal na Panginoon, sa amin ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami makaunawa ng mainam, mahal na Panginoon, upang ikaw ay aming patuloy na papurihan, luwalhati at dakilain, mahal na Panginoon. Bago ang lahat, mahal na Panginoon, hingi kami ng kapatawaran sa lahat namin mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, mahal na Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagluluwalhati, nagdadakila sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At minsan pa sa iyong dakilat, makapangyarihan pangalan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin naming minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbelief, doubts cast out in the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Sorry po. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Una tigit sa lahat, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdulwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na mahal pastor, beloved honorable pastor, Will Distrada Almeda. At patuloy po natin inaalala ang pag-aalaga, pagtuturo, pagkalinga ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, dearest mama. At ako rin po ay nagbibigay ng pagbati sa aking beloved wife, sa aking mga anak, sa aking mga mahal na mga kapatid na nanonood dito man sa Pilipinas at sa labas, sa kanilang mga pamilya, sa lahat po ng aking mga beloved ko preachers, beloved ko workers, sa lahat po ng naririto, sa ating pong mga bisitang narito. Ako po ay nagbumabati rin isang magandang gabi sa ating beloved mayor. Magandang gabi po sa inyo. Kami po ay nagagalak at pinagbigyan niyo po ang paanyaya ng mahal na Panginoon, kasampu ng inyong mga mahal na mga kasama. Palain kayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, dakilang Ama, tulungan mo po ang aming bawat pag-aaral na ito. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi dito, ang salita ng mahal na Panginoon ay puro. The Word of God is pure. Alamin po natin to dahil sabi nga doon sa Biblia, the acronym yung BIBLE. That is Book of Instruction Before Leaving Earth. Hindi po to Book of Information. This is a Book of Instruction. Kautusan, pagbibigay sa atin ng kaalaman, paggigiya ng mahal na Panginoon para hindi tayo magkamali. Ang sabi nga dito, sa 2 Timothy 3:16 and 17, pakibasa lang po sa English Tagalog. From the second epistle of Paul to Timothy chapter 3, verses 16 And 17. and 17. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Sa Tagalog po. Sa aklat po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah.
Mga minamahal, bago dumating ang mahal na Panginoon, nandyan po si John the Baptist. He is the man crying in the wilderness. Siya po ang nagsasabing dakila ang darating na hari ng mga hari at mananakop ng ating mga kasalanan, tutubos sa ating mga kasalanan. Merong nakikinig at meron din namang hindi. Kaya ko po natin binasa yung scriptures nito. Ito yung mga talata sa Biblia na magbibigay sa atin ng kasiguruhan kung ano ang dapat natin tahakin sa ating buhay. Sa pang-araw-araw na lamang tayo'y sumasalubong sa napakaraming problema, napakaraming obligasyon. Kung hindi natin panghahawakan ng salita ng mahal na Panginoon, ay para tayong tupang ligaw. Kung ano lang sabihin ng kapwa mo, susundin mo, na walang pag-aaral kung ito'y wasdo, tama, o kapaki-pakinabang. All wisdom of men, karunungan ng tao, pinagmamalaki ng tao, palaging ako. Ang mahal na Panginoon, bilang Diyos, mga minamahal, nagkatawang tao. Not because gusto niyang gumawa lang ng isang dakilang gagawin para sa tao. Ginawa ng mahal na Panginoon ang pagiging tao dahil alam niyang walang kapangyarihan ng tao para baguhin at iligtas ang kanyang sarili. Matapos ang araw nito, itong tinatawag na pagtatapos ng Lenten season. Inumpisahan to nung Ash Wednesday at nagpumasok yung Palm Sunday. The Palm Sunday is the triumphant entry ng mahal na Panginoon. Ito ang kanyang huling yugto ng kanyang paglalakbay bilang tao. Dahil sa panahon na narito, mahal na Panginoon, itong mga talatang to ang kanyang sinasabi ng salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Magsisi ang lahat dahil ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Binibigyan ng mahal na Panginoon ng greatest importance ang kaligtasan. Dahil alam ng mahal na Panginoon, ito lang, ang tanging ito lamang, ang magbibigay ng kalutasan sa tao sa kanyang pag-aalala at sa kanyang hinaharap na walang katiyakan. We're so weak. We're so weak. Yet, sabi nga, hindi pa tayo marunong tumanaw sometimes sa ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan ng tao ay hindi sinasabing nagkasala ko. Sometimes they justify their sins. Para sabihin lamang na tama pa rin ang tao. Pero sabi nga, ang kapamaraanan ng tao ay hindi kapamaraanan ng Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon ay naging maingat. Naging maingat ang mahal na Panginoon sa bawat salita na kanyang lalabas sa kanyang mga labi. At unti-unti, sabi nga ng mahal na Panginoon, nung pumapapasok sila sa Jerusalem, sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga disipulo, eto na ang umpisa ng aking sakripisyo at ang aking pagkamatay. At pagkatapos ng 3 araw, ako'y mabubuhay muli. Binibigyan ng mahal na Panginoon ng instruction ang mga disciples o ay ang kanyang mga kasama. Dahil para makita na nila kung ano ang dahilan kung bakit narito ang mahal na Panginoon. Yes, they're listening. Kasama nila ang mahal na Panginoon sa paghahayag ng mga salita ng Diyos. Nandiyan ang mga disipulo, nandiyan ang mga apostoles. Pero sometimes, pag umalis sila sa piling ng mahal na Panginoon, hindi nila daladala ang sustansya ng salita ng Diyos. Daladala lang nila ang kanilang napakinggan, pero hindi inilagay sa puso't isipan. Ang pagkaalam nila, meron namang bagong bukas. Hindi nila binibigyan ng halaga ang salita ng mahal na Panginoon. Sa atin, dito ngayon, tayo'y pinagpala dahil meron tao ng Diyos na ginamit ng pinakamamahal na Panginoon ayon sa puso ng mahal na Panginoon. Ito'y hindi pinili ng tao. I give you pastor according to my heart, sabi ng mahal na Panginoon. Biro nyo, nasa sentro ng mahal na Panginoon ang taong kanyang pinili para mangalaga at magsalita ng totoong mga mensahe
para makarating sa atin at maging pagpapala sa bawat na makakapakinig nito. Mga minamahal, kahapon ay yung tinatawag na Biyernes Santo. In English, they call it Good Friday. Pag tinanong mo, what's good in the suffering of God? Anong maganda rito? Nasaktan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. At ang dinanas ng mahal na Panginoon na hindi basta pagpapasakit. If you can imagine kung anong pagpapasakit ang ginawa sa mahal na Panginoon, you will never read the Bible. Kasi makikita mo ang paghihirap ng mahal na Panginoon. Alam niyo ba yung ginamit sa mahal na Panginoon na tinatawag na balat? Nandun yung mga matutulis na bagay, basag na mga bubog, makakapal na mga bakal na durog, mga buto, at kung anong-ano pa na mga nakasangkap doon upang magbigay ng sakit. Every time na hinahambalos ang katawan, ang banal na katawan ng mahal na Panginoon, sumasama ang bawat laman nito. Alam niyo ba kung ano yung mga composition nung nandun sa panghampas na yun? Ang nakapaloob doon, kasalanan ng tao. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Every time na binabayubay nila ang katawan ng mahal na Panginoon, parte tayo ron ng pagbibigat at pagbibigay ng sakripisyo sa mahal na Panginoon. Ang atin lang gustong sabihin sa inyo ngayon, we commemorate, inaalala natin ang Good Friday, not to commit the same mistake, na magbigay ulit tayo ng kasalanan upang ang mahal na Panginoon alalahanin na palaging ito'y pinahihirapan. We are called Christians to be followers of Christ. Tagasunod sa mahal na Panginoon, giving the best instruction. Lahat ibinigay per detalye ng mahal na Panginoon. Dinitalye ng mahal na Panginoon ang kapamaraanan ng kanyang kapanganakan, ang kapamaraanan ng kanyang paglaki, kapamaraanan kung paano siya mag-uumpisa ng kanyang ministeryo, kapamaraanan kung paano lalabanan ang tukso sa ilang, kapamaraanan kung paano gagawa ng mga himala sa mga tao, kapamaraanan para dalhin ang magsalita upang ito'y mapuksa ng bawat puso na makakapakinig. Maraming panahon, 2,000 taong mahigit na ang nagdaan. Sana natuto na tayo. Sana nasa bawat puso natin ang bawat talata, salita ng mahal na Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan upang labanan ang sanglibutang ito. Hindi po nag-aksaya ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ng panahon upang sila'y mag-ayuno, manalangin, magkrusada, magdala ng ebanghelyo, mag-share. Kung hindi sila naniniwalang itong tanging kapamaraanan para tayo makasunod sa mahal na Panginoon. Kung titignan natin, nagbigay ng instruction ng mahal na Panginoon, if you follow me, if you want to follow me, at sabi ng mahal na Panginoon, follow me. Si Pedro, nangingisda lang siya. Ang sabi niya, Peter, follow me. Hindi tinanong ni Pedro, bakit? Hindi tinanong din ng mga ibang apostoles kung bakit sila susunod. Pero there is something na makapangyarihang salita na nagmumula sa anak ng mahal na Panginoon, sa tao ng Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya sila'y sumunod. Hindi po tayo napakarami kung titignan dito. Alam ko pong mas marami pa tayo na nandyan lang sa kanya-kanyang tahanan. Pero I'm praying, and we are all praying, na someday, lahat ng mananampalatayang may takot sa mahal na Panginoon, lalabas, ipapakilala nila, ako'y anak ng mahal na Panginoon, mananagumpay sa lahat ng mananagumpay. Anak ng mahal na Panginoon na tinubos sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo nabubuhay sa problema.
Hindi tayo nabubuhay sa mga kung ano-ano pang mga bagay na umuukupa sa ating mga isipan. Nabubuhay tayo dahil sa presensya ng mahal na Panginoon. Each and every one of us, yung hiningang nasa inyo, galing sa mahal na Panginoon. Kabutihan galing sa mahal na Panginoon. Kagalingan galing sa mahal na Panginoon. Pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Pag-iingat galing sa mahal na Panginoon. Walang galing sa tao. Ang galing sa tao, reklamo. Curse. Yan ang galing sa tao. Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Bakit ako ganito? Bakit ako naghihirap? Bakit ako nasasaktan? Bakit hindi ko alam? Dahil ayaw natin buksan ng mainam ang ating mga puso't isipan. Hindi naman tayo mahal na Panginoon para purihin lamang. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kaya ako namatay para sa inyo. Para kayo sumunod sa akin. Dinidetalye ko ang bawat nangyari sa aking buhay dahil masundan niyo ako. Hindi tayo pwede magdahilan, mahal na Panginoon, dahil Diyos ka. Sabi ng mahal na Panginoon, Diyos akong ituturing kung ako'y spirito. Pero kung ako'y nagkatawang tao, tao ako. Nasasaktan, nagugutom, napapagod, inaantok. Lahat tayo nadadanasan yan. Ang di lang kayang gawin ng mahal na Panginoon, magkasala at manghina sa pananampalataya bilang Diyos. Tayo araw-araw sa ating buhay, yan ang ating dinadaanan. Yan ang ating nakikita. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan na ako ang buhay. Binigay ng mahal na Panginoon sa ating lahat ang kapamaraanan sundan ng mahal na Panginoon dahil siya'y nasa katotohanan. At kung ikaw'y nasa katotohanan, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Galing sa mahal na Panginoon. I stand in front of you. Hindi dahil ako'y mangangaral. Ako'y Kristiyanong nanitakot sa mahal na Panginoon na gusto ko lang ihayag sa inyo. Ang kabutihan ng mahal na Panginoon na huwag natin tatanggalin sa bawat isip natin. We're working every day of our life for our salvation. Walang magtatrabaho niya kundi tayo. Bawat isa sa atin na magtatrabaho ng kanyang-kanyang kaligtasan. Hindi kung sino ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, 10 ng mga katuwang ng mga beloved co-workers, we are praying for you. But you have to work out your own salvation. Alam niyo po ang inyong kahinaan. Alam niyo po ang inyong mga pagkukulang. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, kayo nakakaalam ng mga bagay na yan. Kayo nakakakita kung ano magiging mainam para sa inyo. Doon ba sa nakikita niyong mainam para sa inyo? Kasama ba doon ang mahal na Panginoon? Naisip niyo ba magiging mainam ako dahil kasama ko ang Diyos? Magiging pagpapala ako dahil kasama ko ang mahal na Panginoon. Ang sa akin, palagi na lang natin hiningi, mahal na Panginoon, tulungan mo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ko. Mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ako. Pero sabi lang ng mahal na Panginoon, isang bagay lamang. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mahalin mo ako. Mahalin mo ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan at buong isip. Nagagawa ba natin ito? Naiisip ba natin ang mahal na Panginoon sa bawat yabag ng ating mga paglakad? Mahal na Panginoon, kasama kita. Mahal na Panginoon, pag-iingatan ko ang iyong salita, pag-iingatan ko ang aking pagiging isang Kristiyano dahil mahal kita. Kung tayo ay tinawag ng mahal na Panginoon, we have our duty. Hindi tayo dapat maging pipi sa paghahayag ng salita ng mahal na Panginoon. Time will come. Ang kabutihan nito ay hindi na natin makikita sa lupang ito. Pero ang tanong, kailan kaya ito mawawala? Hindi natin kontrolado ang panahon. Now is the right time. Sabi nga ng mahal na Panginoon, kung mamahalin mo ako ngayon, kung susunod ka sa akin ngayon, kung ikaw'y totoong nagmamahal sa akin at ikaw'y talagang magmamahal sa akin
para sa aking kabutihan, ito'y sa araw na ngayon. Hindi bukas. Sometimes, madami tayong nakikinig tayong lahat sa salita ng mahal na Panginoon. Bit-bit natin ang salita ng mahal na Panginoon. Pero I'm praying na yung bit-bit na salita ng mahal na Panginoon hindi hanggang gate lamang. Ito'y bit-bitin natin hanggang makita natin ang mukhaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is the only thing we can offer sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagpapasakit ng mahal na Panginoon. Huwag nating bigyan ng panahon o puwang kaaway ng mahal na Panginoon. Gawin nating tagasunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin yung Matthew 16:24. Matthew 16:24 to 27 po. 24 to 25, 26 po. From the book of Matthew, from the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 24 to 26. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what shall a man give in exchange for his soul? Amen. Sa Tagalog po. Please lang. Mateo 16, 24 hanggang 26 po. Mateo Kapitulo 16, versikulo 24. Na magagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Sapagkat ang sino mang ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. 26. Sapagkat anong pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala siya sa kanyang buhay, at anong may bibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Denying yourself. Sabi nga ganun, sabi ng mahal na Panginoon. Denying yourself. Jesus called upon those who wish to be His followers to reject the natural human inclination towards selfishness. Pag sinabi mong hindi mo pangungunahan yung sarili. Like for example, sa nangyari sa mahal na Panginoon, ang sinabi ng mahal na Panginoon kay Peter, sa mga disciples, I will be put into punishment and they will put me to death. Ang sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan. Hindi ko pa hintulutan yan. Anong sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro? Satanas, lumayo ka sa kanya. Hindi ikaw ang masusunod, kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. There is a great mission kung bakit matutupad ang salita ng mahal na Panginoon. Sometimes meron tayo ang ating sarili. Gusto natin ng ganito. Gusto natin ng mga ganito. Pero sabi nga, hindi natin makukuha to kung hindi sa ganitong kapamaraanan. Pero bilang Kristiyano, mali ang kapamaraanang nagbibigay sa iyo ng daan para makamtan ang sinasabi mong pagpapala. Kung ito'y gagawin mo, you're not denying yourself. You're just making way na para magkaroon ka ng kapamaraanan na matupad ang mga bagay na ito. Pag sinabi naman, take up your cross and follow me. Pag sinabing take up your cross, walang krus na magaan. Walang krus na walang dala-dalang problema. All crosses had burden. Ito'y may mga kabigatan. Each and every one of us have crosses. Kaya lang sometimes we don't want to carry our cross.
Pwedeng ito'y sa ating hanap buhay, pwedeng ito'y sa ating asawa, ito'y sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral. Napakaraming bagay na gustong ipapasan sa atin. Pag ikaw ay umaayaw na pasanin ang krus mo dahil wala kang kapangyarihan. Pero kung ang mahal na Panginoon ay sumasayo, mabubuhat mo ang krus na yan. Dahil sa krus na yan, sabing ganun, nagkaroon ng kapamaraanan na tayo naligtas. The cross na binuhat ng mahal na Panginoon, hindi naman nararapat sa mahal na Panginoon ang krus na yun. Dahil yun ay krus. Yung krus na yun ay kasalanan ng sanglibutan. Mahal na Panginoon, walang naging kasalanan. Pero hindi niya pwedeng iwanan to dahil kanyang bibit-bitin to. Dahil yun ang kanyang mission to save us. Tayo, anong ating gagawin sa kaprasong krus na ating papasanin? Anong ating naririnig? Bakit pa ang bigat-bigat na aking problema? I mean, meron akong mga counseling po, mga minamahal, na patungkol dyan sa mga nahihirapan na ako sa aking hanap buhay, sa aking negosyo, sa aking asawa, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak. Nahihirapan na ako. Ang sabi ko sa aking kausap, beloved brother o beloved sister, huwag mong pasanin. Dahil wala naman tayo talagang kapasidad pumasan. Mula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay, wala nang natirang buhay sa atin. Dahil binigay na natin ito sa mahal na Panginoon. We have only one life. Di ba nung ating unang pagtanggap sa mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Siya ay Diyos, the highest position in the spiritual nature. King is the highest position in the earthly figure. Siya na mamahala sa iyong buhay. Ano ngayon ang papasanin mo? Mag-iisip ka lang na may papasanin ka kung wala kang tiwala sa pinagbigyan mo ng iyong buhay. Pero kung ikaw ay nagbigay ng lubos na pagtitiwala ng iyong buhay sa mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, you can sleep like a baby. Sabi nga, nasa iyo ang kapayapaan. Sabi ng mahal na Panginoon, dumating ako upang bigyan kita ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kaya nga kung hindi natin babasahin ang salita na kilalaning lubos, kung kilala mong lubos ang mahal na Panginoon, anong problema ang inyong pinanghahawakan? Wala. Wala kayong dadaling problema. Dahil lubos mong kilala ang mahal na Panginoon. Sabi nga, Jesus heals, Jesus loves you. Jesus saves, Jesus heals. Pero the most, sabi nga ng ating dearest honorable pastor palagi yun, we love you in the Lord, but dearest Jesus loves you. Hindi nawawala sa bibig o sa salita ng ating minamahal kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon ang salitang Jesus loves you. Kasi walang magmamahal sa atin ng tapat kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pag sinabing pick up your cross, every day yan. Hindi pick up the cross and pagod na ako, bibitawan ko nun. When we pick up our cross, it's every day. Because God is with us, we can carry it every day. Sabi nga, after that, and follow me. Hindi ka pwedeng sumunod sa mahal na Panginoon kung walang ang criteria ng mahal na Panginoon na kaya mong pumasan ng mabigat na krus. Ang mahal na Panginoon, nabuhat niya ang krus na kasalanan ng tao dahil alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa kalwalatian ng Diyos at para sa ililigtas ng tao. Tayo ganun din. We have our own cross to carry. Pag hindi natin pinasan yun, hindi natin makikita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, He is not a hard task master. Hindi siya nagbibigay lamang ng kabigatan sa bawat isa sa atin. No. Binibigay lang tayo ng mga pagsubok ng mahal na Panginoon. Ang pagsubok na hindi natin pwedeng piliin. Kasi pag pinili mo ang pagsubok na yan, it is always in your comfort zone. Mahal na Panginoon, subukin mo lang ako sa hindi kakain sa isang araw. Ha? Wag mo akong subukin sa isang linggo. Hindi ko kaya yun.
Pag sinubo ka ng mahal na Panginoon sa kapamaraanan at sa way ng mahal na Panginoon, it's not because ang mahal na Panginoon gusto kayong pahirapan. Ang mahal na Panginoon wants us to be strong. Gusto tayo ng mahal na Panginoon maging malakas. Hindi kayo like for example, yung mga nasa bodybuilding, hindi sila nagbubuhat ng mga weights para pahirapan ang kanilang sarili. No? Because they have to achieve something. Something na they will be proud of. Something that they will treasure the whole of their lives. Tayo sana ganun din. Sa binibigay na pasanin ng mahal na Panginoon, bitbitin natin ito na may kapangyarihan at kalakasan galing sa mahal na Panginoon. Bago tayo magtapos, mga minamahal, meron lang ako isang kwento sa inyo. Ito'y sa buhay ng isang lalaki. Sabi, merong isang lalaki na nakatira sa isang disyerto o sa ilang. Siya ay may sakit. Walang maayos na damit, walang makain, walang mainom, wala ring maayos na tirahan. Walang tigil ang pagdaing sa kanyang buhay, yung taong to araw at gabi. So isang araw, nakita niya ang anghel ng Diyos nagdaan sa kanya. Tinawag niya. Sabi niya, nagtanong, saan ang punta mo? Sabi niya, pupunta ako sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng anghel. Kaya ang sabi ng lalaki sa anghel, pakisabi mo naman sa mahal na Panginoon, hanggang kailan matatapos ang aking paghihirap? Ang sabi ng anghel, sige, makakarating ito sa mahal na Panginoon. So tumugon ang anghel at sinabi niya sa mahal na Panginoon ang bigating dinadala ng lalaking ito. At tumugon naman ang mahal na Panginoon at sabi sa kanya, sa loob ng 7 buhay na ulit, siya ay magdurusa ng walang kaligayahan at darating sa kanya ang sa kanya ang hindi matapos na 7 buhay na ulit. So in short, sabi niya, mahal na Panginoon, sabi nung lalaki, ito na lang ba palagi mangyayari sa kanya? Itong wala siyang makain, wala siyang mainom, wala siyang magarang damit, wala siyang tirahan, wala siyang negosyo, wala siyang trabaho. Lahat ng kabigatan nasa kanya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magaganap sa kanya. Pero mahal na Panginoon, paano kung sasabihin sa tao ito, ang sinasabi mo? Di lalo siya mapapanglaw. Lalo siya malulungkot. Ang sabi niya, meron ka ba po mahal na Panginoon na pwedeng sabihin para o gawin ng lalaking to upang mawala ang kanyang kabigatan sa kanyang buhay? Nagtanong ang anghel sa mahal na Panginoon. Sumagot ang mahal na Panginoon, sabihin mo sa lalaki na palagi niyang sasambitin ng ganito, salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Di nagkita sila. Sabi niya sa lalaki, nasabi mo ba sa mahal na Panginoon? Oo. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Sa iyong paghihirap daw. Sambitin mo lang salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala o sa lahat ng bagay. 70 buhay na ulit. That is 7 years. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon na magdurusa ang taong to, ang lalaking to. Pero after a week, nadaan ulit ang anghel, namangha siya. Sabi niya, sino tong napakalusog na taong ito? Sino tong napakaganda ang bahay na taong ito? Maganda at magarang damit, masaya, maligaya, umaawit. So kinausap niya. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sinunod ko lang, sabi ng mahal na Panginoon. Magpasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Mga minamahal, yan din ang nagaganap sa atin. Daing tayo ng daing sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nabibigatan ako.
Pero ang buhay natin na pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, hindi natin mapasalamatan. Every day of our lives, sa iyong paggising, sa iyong pagtulog, kasama mo ang mahal na Panginoon. Sabi nga, di ba po? Mabubuhal ang 1,000 sa iyong kaliwa at kanan. Ngunit walang mangyayari sa iyo. Sino nag-iingat sa iyo? Ang mahal na Panginoon. Lumakad ka man sa apoy o sa tubig, hindi ka maano. Sino kasama mo? Ang mahal na Panginoon. Sa iyong kapaghihatian, sino tinatawagan mo? Ang mahal na Panginoon. Maaari ba nating sabihin, mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin. We are so grateful, mahal na Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Mahal na Panginoon, pangako namin sa araw na ito, sa pagdating ng iyong muling pagkabuhay at paggunita namin ito, ibang tao ang iyong dadatnan, nag-iintay, nagpupuri, nagluluwalhati, at higit sa lahat, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong pinagkaloob. Lalakad kaming taas do, mahal na Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Ama. Ako ang iyong anak. Mahal na mahal kita. Salamat, mahal na Panginoon. We have to walk that way. Hindi tayo pwedeng magpakakampante. Ang araw ay napakalupit. Hindi natin alam ang bukas. Pero alam natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Ang kapangyarihan ng pagsasalita, ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon nasa atin. Sa lahat ng bagay, mga minamahal, palagi natin iisipin salita ng mahal na Panginoon, akin yan. Salita ng mahal na Panginoon, kabutihan ng mahal na Panginoon, akin yan. Pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, bibigay ko yan sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ay dapat pasalamatan. Papurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas mo ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naging pagpapasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tawag ko sa sambahin.
para sa iyo. Papurit magsabay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hindi ka nagbabago. Kay buti mo sa akin. Hindi ka nagbabago. Panginoon, luwalhati ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Kay buti mo sa akin. Purihin ka, dakilang Diyos, purihin ka, pinakamalang. Sa mga minamahal namin kababayan, minamahal ko, di kayo agbabain, huwag kayo mahiya, minamahal, lumabot kayo sa harapan, sapagkat hindi kayo tatanggap ng panibagong relihiyon. Nung bumaba ang Panginoon Kristo dito sa lupa, wala siyang dalang relihiyon. Kundi ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigit ang lupa, at kayo aking pagpapahingayin. Napakabuti ng Diyos, minamahal. Ang sabi mo kanina, ang mga tao nagsasabi, Sabado de Gloria. Ngunit pag naglingkod ka sa pinakamamanapanon, Gloria para sa iyo, araw-araw, buhat sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pagkakataon upang pumasok sa inyong puso. Lalo po sa ating pong beloved Mayor minamahal. Malang abang lingkod po. Dati po ako Staff Sergeant ng Philippine Constabulary. Ang rango ko po, Staff Sergeant. Ang serial number ko, 583560. Maring, kadigdi kailan mi nga dato'y itata, mga Kristiyano, mga minamahal ko, tandaan po natin, meron kayo panalangin na gagawin alang-alang sa mga sarapan. Huwag kayong makontento na nanunood lamang. Sapagat, ang sabi ng ibang lingkod, ang dalangin ng anak ng Diyos, kinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya minamahal, sa ating po mga baguhan, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Pamatik ko na di Ilocano. Pananampalataya. Ang sinasabi sa reliyon, meron silang pananampalataya. Ang sagot ko, wala. Bakit? Minamahal, sabi sa Biblia, tanging sa Diyos lamang nanggagaling ang pananampalataya. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka niya bibigyan ng pananampalataya. So minamahal, number 1, sa reglamento kaligtasan, pananampalataya po. Ang pangalawa, pagsisisi. Walang taong makasalanan ang pumunta sa langit. Awan, ititao nga managbasol ng mapanjay langit. Tandaan niyo po, minamahal ko, dito pa lamang sa lupa, pagsisihan mo ang lahat ng bagay at isang tiyak na bagay, hindi mo pagsisisihan na nakilala mo at pinagkilingkuran ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, minamahal ng mga tao sa lupa, sabi nila, magsisisi ka sa ginawa mo. Ang totoong Kristiyano, nagsisisi muna. At pagkatapos nung minamahal ko, sabi nga po, somewhere over the rainbow, nakingiti ka. Bakit minamahal ko? Pagtatagumpayin ka ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, minamahal, pagsisisi, taos sa puso. Mabanggitin natin yon. Sabi nga po, kung ikay magsisisi, sa edad ko na 70, minamahal ko, masisira yung ating masin. Kung isusulat ko lahat ng minamahal ko yung aking kasalanan na nagawa, minamahal. Kaya, taos sa puso kayo magsisi. Ang pangatlo, minamahal ko, na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ng Kristo. Isipin nyo, kakapsat, sa mga tao sa ating kababayan, sabi nila, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hindi nga nila mabanggit ang pangalan ng Ama. Hindi nga nila, alam nila ang Anak. Ang Espiritu Santo, may pangalan ba? Wala, minamahal. Sa Biblia, kung babasahin mo, ang pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Jesu Cristo. Kaya nga po, minamahal, kung kilala mo yung Diyos na yung paglilingkuran, itataas ka ng ating pinakamamalapan. Tandaan po, minamahal. Ang Diyos ang may hawak ng daigdig nito, minamahal ko, maging sa isip ng tao, alam na malapagan nun kung anong gagawin niya. Kaya nga po, pagpabautismo ka sa pangalan ng Jesu Cristo, upang papatawad yung makasalanan at tatanggapin mo yung siyam na kaloob ng Santong Espiritu. 9 fruit of the Holy Spirit. At ang huli, ang Diyos ang gagawa, minamahal. Upang masunod mo ang kalooban naman ng Panginoon, upang maging bandal ka sa harapan ng ating dakilang Diyos, upang ingatan ka ng ating dakilang Diyos sa anumang kapamakan, babautismuhan ka ng ating dakilang Diyos. Mananahasa sa iyo, He will baptize you with the Holy Spirit. Alam mo kung paano gawin, minamahal, at ang minamahal ko, sinasabi nila, ay, Kristiyano ko. Ang sabi minamahal ko ng ibang lingkod, sa karamihan Pilipino, Kristiyano. Bakit minamahal? Hindi naman nakilala ang Diyos, minamahal ko. Hindi naman sila naglilingkod sa ating malapang noon. Umakyat sila sa Baguio para malaman yung malamig, minamahal ko. Hindi nila alam, minamahal ko, pag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, kahit na may malamig yung lugar, iinit ang iyong panampalataya. Bakit minamahal ko? Mabuti ang ating dakilang Diyos. So minamahal, sa mga sandali ito, ulitin kakabsat, yung mga bagong na, yung mga dating Kristiyano, manalangin po tayo, huwag nating sayangin ang pagkakataon na tugulin tayo ng ating dakilang Diyos. Sapagat sa atin, man noong araw, minanalangin. So manalangin po tayo sa mga baguhan minamahal. Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating dakilang Diyos. Banggitin ang aking panalangin na sasabitin. Ulitin natin mga kamay. Opo, dakila naming Ama. Diyos na makapangyarihan. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinakamamahal na Panginoon. Lumalapit ako sa iyong banal harapan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon, ako po ay isang tao makasalanan, mahal na Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala na aking nagawa. Magmula ng batang makaisip hanggang sa mga sandaling ito. Pinakamamahal na Panginoon, iligtas mo po ako, maging ang aking mga sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Yesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming piya. Kamahal na Panginoon.
Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, Banal na Propeta. Narito yung mga anak pinakamamalapan ng tumagap sa iyo. Ang dalangin po namin ni Diyos, isulat mo na mainam, maliwanag ang pangalan sa kalat ng buhay. Makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Magpakita po ng himala sa kanila. Save them and their loved ones, O God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Sa basadang ito, alam po naman natin, minamahal ko, napakahirap nung may karamdaman. Pag sinabi na mayroong bagong variant ng COVID, tatakot ang tao. Pag anak ka ng Diyos, sabi nga po, kahit nakanyunin ka, hindi tatalab sa'yo. Kahit nabagsakan ka ng bomba, katulad sa ating minamahal na pastor, minamahal ko, hindi bumagsak sa kanila. Alam po natin, pag kinanyon ka, alam nung mga nganyon, minamahal ko, nasaan kayo, babagsakan ka. Maski yung bomba sa eroplano, pag binagsakan ka, isang tsak na bagay, tatamaan ka. Ngunit pag anak ka ng Diyos, iiwas ang bala. Pag binaril ka, kung narinig Ilocano, kumtat na yung bala. Mabubutas sa damit mo, mayroong masunog yung balat, pero yung katawan mo, hindi bubutasin ang bala. Bakit na naman? Magiging parang baka lang yung katawan. Kaya po minamahal, asahan po natin ang karamdaman, gawa lang ng tao minamahal. Ang kagalingan, galing sa ating dakilan. Kaya sa masanding to, pwede po kayong babalik kayo mag-sublidi ko, pabalik kayo balik sa inyong mga upuan, o mag-pray tayo minamahal ko. Tayo pinadako minamahal ko sa ating pangailangan. Ito sabi ko sa inyo minamahal sa mga datihang Kristiyano. Pag mag-pray ka, manalangin ka sa ating dakilan Diyos, isipin mo na ang Diyos ang tutugon sa iyo. Magkaroon ka ng pananampalataya. Huwag mong sayangin ang pagpunta mo rito. Pag uwi mo sa bahay, kung meron ka nararamdaman, uuwi ka pa rin may karamdaman. Ngunit pag ikay anak ng Diyos at pinakinggan ang pinakamamalapon ng iyong panalangin, isang tsak na bagay, pumunta ka rito na may nararamdaman, ito na agawid ka, pag umuwi ka, magaling ka na sa pangalan ng ating Panginoon. Kuminsan, pinahintulutan ng ating dakilan Diyos ang karamdaman upang lalo kang lumapit sa Kanya. Ititao kami, ang tao pag medyo masaya, nakirinti pagbagi na, okay lang. Pero pag may karamdaman na, Diyos ko, hindi ka napapakinggan ng ating dakilang Diyos. Bakit? Hindi mo kilala ang Diyos. Ngunit, pag ikay anak ng Diyos, sabi nga, araw-araw sabi nga yung balingkod, 34 years ako sa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi kailanman, hindi ako na hospital, wala akong maintenance, minamahal, wala. Isipin po natin, ngayong taon na ito, minamahal ko, kung 70 ka na, baka naka-wheelchair na, baka may atasarukod na. Ngunit, pag sa Diyos, minamahal ko, bibigyan ka ng kalakasan natin dakilan Diyos. Pwede natin malakasan. So, madali, sa dalito kapsat, manalangin tayo na may panampalataya. Ipanalangin natin lahat, problema, karamdaman, salvation of our loved ones, kung ano man po ang kailangan natin sa ating dakilan Diyos, tandaan po natin, minamahal, ang tainga ng ating dakilan Diyos, lagi nakikinig sa kanyang mga anak. So, mag-pray po tayo, minamahal. Agkararag tayo. Opo, dakila namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang sus, pinakamahal na panahon. Narito kami sa iyong banal na harapan, sa pangunapanahin po ng aming minamahal, ginaging ka Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Humihingi kami ng tawad, pinakamahal na panahon. Patawarin mo kami, kayo pilabis nagsisisi. Dalayin po namin, O Diyos, hallelujah. Ang patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginamit ng Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, yung banal na propeta, sa kanyang buong sambahayan, sa lahat po ng magagawa, lahat po ng mangaral, lahat po ng mga kapatiran, mga Panginoon, tugunin mo kanyang panalangin, malapang nabatid po namin ng Diyos, hindi po maigsi yung kamay, hindi mo may pagkaloob ang pangkailangan ng bawat isa, at hindi po malayo ang iyong pandinig na hindi mo mapakinggan na hinayang ni anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway at di mo nyo karamdaman, dahil of sickness and disease, dahil of problems, di mo nyo kahirapan, di mo nyo nagawa ng kaaway, lumayas ka, we bind the power of Satan, be healed, problem be solved in Jesus' name, be protected in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, be blessed, in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, para natin dakilang Diyos, purihin ang pinakamamahal na Panginoon. So sandali ito minamahal ko, sapagat Diyos na buhay ang ating hiningan ng mga biyaya. Ang kinin natin na katugon na minamahal ko, magalak tayo. Dati no, mga Baghdadi basketball player, aglalagto tayo. Di ba? Lumulundag tayo pag nanalo yung ating mga player. Sa atin na minamahal ko, sapagat tinugon ng ating dakilan Diyos sa ating panalangin,
lulundag tayo na 3 beses kasama ng pagsigayo. Hallelujah, praise the Lord. Tinamagawin po natin. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin na kiyang Diyos. Puri natin pinakamahal na panahon. God bless you po, mga kapatid. At tayo po idadako minamahal ko.